Okay, sige, tuloy natin mga kababayan. Magandang gabi po muli sa inyong lahat mga kababayan. JNK po muli ang inyong abang lingkod, ang inyong kagaw na laging on the go. Kamusta po kayo mga kababayan? Ngayon ay pag-uusapan naman po natin etong si Sara Duterte. Aba mga kababayan, talaga pa lang nung umalis si Pangulong Bongbong Marcos, ito pa lang si Sara na bantay sa lakay, 'di ba? Na sinabi ko nga po sa inyo, ugali ng isang buhaya 'yan. Na kapag wala yung bantay, para ring pusa 'yan o parang daga mga kababayan, na kapag wala yung pusa, talagang nagliliwaliw. Dun sa daga at pusa, kung wala yung pusa, nagliliwaliw lang, okay lang yon, walang problema. Dun po sa buhaya, mga kababayan, pag wala yung bantay, sigurado, mga ngasab, sigurado po, itong mga kababayan ay mapanganib. Aba, itong si Sara Duterte, mga kababayan, ay binuko po nitong si Harry Roque. Alam nyo ba kung ano? Ito po, panoorin natin. Number one pakiusap ni BP Sara kahapon dahil siya ang caretaker habang wala si PBBM. Huwag na huwag kayong aalis dyan sa Liwasang Bonifacio. Bagamat talagang atat na yung mga tao doon. Kasama na ako na sumugod na sa Malacanang nang hindi na makabalik sa Malacanang ang mga nasa Germany na naglalamihan lang. Yan po ang totoo. Pero dahil rin respeto nga natin si BP Sara, talagang nagtimpi po tayo. Ang number one pakiusap ni BP Sara kahapon dahil siya ang caretaker habang wala si PBBM. Huwag na huwag kayong aalis dyan sa Liwasang Bonifacio. Bagamat talagang atat na yung mga tao doon. Kasama na ako na sumugod na sa Malacanang nang hindi na makabalik sa Malacanang ang mga nasa Germany na naglalamihan lang. Yan po ang totoo. Pero dahil rin respeto nga natin si BP Sara, talagang nagtimpi po tayo. Bagamat at one point in time sa aking talumpati, sinabi ko na, handa na ba kayong sumugod? Pero sinabi ko nga, masama nga naman tignan kapag habang siya ay caretaker, doon lulusob ang taong bayan sa Malacanang. Kung hindi ka ba naman na sandamakmak na tanga, Harry Roque, biruin mo nga naman mga kababayan. Tingnan nyo, isipin po nating maigi. Natawa ako dito eh. Siyempre, para naman kayong mga tanga. Na, tingnan nyo ha, sino susugurin nila doon sa Malacanang? Sino ba ang nandun ngayon doon, 'di ba? Si Sara. Siyempre pag sumugod yung mga nasa Liwasang Bonifacio, mga kababayan, parang si Sara ang pinabababa nila sa pwesto. At saka hindi, joke lang 'yon, pero mga kababayan, ang point natin doon, akala nyo, maluloko nyo ang tao. Actually, atat na kayo na pababain si PBBM, na naunsyame dahil sa nakita nyo na kulang yung suporta ng taong bayan sa inyo. Nagpunta na si PRRD, nagpunta na si Sara, nagpunta si Robin Padilla, si Bato, si Bongo, sino pa ba? Si Glenn Chong, sino pa ba nagpunta mga kababayan? Si Philip Salvador. Pero, anong nangyari? Ang konti ng tao. So, kung lulusob kayo sa Malacanang, mga kababayan, madali lang kayong mahuli. Madali lang kayong ma-disperse kasi ko konti lang kayo, kumbaga sa isang banig ng walis tingting, pag konti lang mga kababayan, mas madali yan iwas-iwas, mas madali yan pag-aarestuhin. Kaya naisip nila yon. Hindi lang dahil ang nakapwesto, ang nakaupo ay si BP Sara at magmumukhang ang pinapaalis nila ay si BP Sara. Actually, gusto talaga nila, 'di ba? Gusto talaga nila na hindi na parating, hindi na makauwi si PBBM. Gagayahin po nila 'yan doon sa isang bansa na ang kanilang pinuno o presidente ay hindi na po nakabalik. Mga kababayan, 'yan ang talagang gusto nilang plano. Atat na atat itong mga ito na palitan na si PBBM. Ngunit subalit datapwat, hindi po sila nagtagumpay, hindi natuloy na iyon dahil sabi ko nga sa inyo, during that time, medyo na late lang kami ng konti. Etong si JDB, may pagkaloko to.
Doon sa karamihan ng tao, sabihin ba naman niya, sumugod na kayo sa Malacanang, huwag kayo ditong nagwawala. Pinoprovoke niya. Sabi sa kanya nung nung mga nakikinig, parang ano siya, loko to, pagod na nga kami. Kukunti lang namin, pasusugurin mo pa kami sa Malacanang. Oh. So mga kababayan ko, wala talaga. Hindi po talaga nila kakayanin. Siguro expected nila may dadating na 32 million. Hindi kasi nila naisip. Sabi ko nga 'di ba, palagi nating paliwanag, huwag kayong magtanga-tangahan. Huwag kayong mga gumamit ng mga doon sa Cebu, akala nyo napakaraming tao, concert naman yung nagpunta doon, hindi naman yung rally ninyo na wala pang 3,000, parang 2,000 lang ata yung sa Cebu. Huwag kayong magtanga-tangahan na akala ninyo marami kayong supporter porkit lamang si Sara na nag 32 million siya. Mga kababayan, ang ibig sabihin na kayo na yung mas lamang sa bilang. Hindi po totoo yun. Dahil lahat ng bumoto dyan kay Sara, bumoto kay PBBM, binoto lahat si Sara. Pero yung mga ayaw kay PBBM, mga kababayan, si Sara lang ang binoto, especially yung mga nasa Davao. 'Di ba? Kaya lamang si Sara. Dahil yung mga PBBM supporter, yung mga bumoto sa kanya, lalo mga kabataan, mga vloggers, mga matatanda, mga loyalista, ay lahat bumoto din kay BP Sara. Akala nila mga kababayan, mas marami sila. Dahil 32 million daw sila masyado silang naniwala dun sa number na yon. Hindi nila tiningnan gaano ba katagal na nandiyan ang mga loyalista. Gaano ba katagal nag-exist ang mga loyalista? 'Di ba? Kailan ba naging mas marami ang taga-subaybay, taga-sunod ni Digong kaysa sa mga loyalista? Baka hindi sila nangalahati, 'di ba? Shoutout po kay Mama Fiona Sanga. Ang kulit ng pangalan no. At Will TB1, pasok muna ako, ingat. Yes sir, ingat po. Gago din si Harry Roque na walang kaharian. Kupal din ang putik. Mga kababayan, eto kasing si Harry Roque, 'di ba? Kaya nagkakaganyan 'yan dahil sabi ko nga po sa inyo, isa sa dahilan niyan, hindi siya nabigyan ng pwesto. Kasi nag-aasam po 'yan ng pwesto 'di ba? Kasi ang plano niyan, kung dahil natalo po siya bilang isang senador, so 1 year ban, 'di ba? So dapat 2023 pwede na siyang magkapwesto, hindi po binigyan. Kasi ang plano, pag binigyan siya, 2025 tatakbo uli siya bilang senador. Kaso hindi nabigyan. 'Di ba? Kaya galit na galit. Inaasahan kasi nila 'yan Kita nyo nung unang taon ni PBBM, hindi po yan nagsasalita laban kay PBBM. Pero ngayon, against na against siya. Pangalawa, mga kababayan, yung pagkakatanggal ng kanyang asawa doon po sa Pag-ibig Fund. Alam nyo naman, pag tinanggal ni PBBM, nakaw, hindi yan tungkol dahil tinitira lang ako ng asawa mo, natatanggalin kita. Hindi ganon. Tinanggal yan mga kababayan, posible na mayroong ginawang katarantaduhan yang asawa ni Harry Roque doon sa Pag-ibig Fund. 'Di ba? Syempre may chaching-chaching doon Napahin tubig. Wait lang. May chaching-chaching kasi doon sa Pag-ibig Fund, mga kababayan. So, tinanggal etong si Myla Roque. Kaya galit na galit yan. Dito lang sa administrasyon kasi natin, ito kasi ang mahirap, 'di ba? Para graceful exit ang gagawin, hindi po nila sasabihin kung ano talaga yung naging problema. 'Di ba? Talagang inaano nila yung tao, sige, para wala nang problema, wala nang usapan, exit na lang. Pero ang totoo, meron yang ginawang kalokohan. Hindi lang natin talaga makumpirma kung ano. Pero for sure ako mga kababayan, sure ako dyan. Ito nga lang si Trexie Si Trexie Angeles tinanggal dyan sa Malacanang. 'Di ba? Alam nyo may problema si Trexie. 'Di ba? Anong problema?
may topak. Bakit mo naman sabi may topak? Akalain mo ba naman isang abogado pero laging nasususpend eh? Di may problema. May sira sa ulo. Joke lang. Henry Mercado, Jimmy Bondok. Sino si Jimmy Bondok? Kahawig ko ba? Janice Asuncion. Sinungaling yan si Butanding. Wala yang sinabi si Fiona. Kulang ang bilang nila. Nakakahiya sila. Wala ng Duterte magic. No to Duterte again. Ganid na magnanakaw. Yon. Diba? Sinungaling daw si Butanding. At Henry Mercado, lulusubin nila ang Malacanang, wala naman presidente tumitira doon, opisina ang Malacanang. Hindi, meron, mga kababayan, doon nakatira sila PBBM. Hindi lang yun opisina. Hindi lang yun opisina. Meron mga ano doon, tirahan po yun. Di ba nga, naalala nyo, Henry Mercado, yung siniwalat ni Nino Barsaga na siya daw po ay nagdi-deliver express ng babae doon sa Malacanang. Sinong kumukuha nun, di ba? Sino ba nakatira doon? Duterte's time yun hindi PBBM time. Jenny Asuncion, true, ang lamang ni Sara yun ang hindi bumoto kay PBBM. Diyan na talaga makikita na traidor ang Duterte. Di ba? At Jun Madriaga, yan si Sara, garampingat over the bakod. Gumarampang. Garampingat daw. Ilocanang ka na, Eric Celis, iba pang mga NPA na nagbalik loob at nag-ingay na, nagmamalaki pa kayo, dapat manahimik kayo. Ang laki ng atraso nyo sa Pilipinas. Actually, mga kababayan hinala talaga namin na si Eric Celis. Hindi po yan bumalik. Hindi yan kumbaga kumampi sa pamahalaan. Alam namin, may hinala kami na nanatili pa rin sila, na miyembro pa rin ng mga kaliwang grupo. Remember mga kababayan, sila lang po yung 'di ba? Laging sa kanila may pinapakita sila na meron daw mga sumusuko, merong mga nagbabalik loob. At anong gagawin? Makakatanggap ng pera. 'Di ba? Kasi gano'n mga kababayan, dahil parang tingin ko estratehiya na lang 'yon dahil nga nasusunog na ang CPP-NPA, wala na silang source na makuhanan. Remember, sabi ninyo tatatlo na lang sila sa Congress. Ano ba 'yon? Ano yung mga 'yon, 'di ba? Alam niyo naman kung sino na sinasabi ninyo. Natural mga kababayan, wala na silang makuhang pondo. So kailangan gumawa sila ng ibang paraan, 'di ba? Gagamitin nila yung kapwa nila kunwari, galit sila doon pero sila mismo ang mga sumusuporta doon. Tingnan niyo na lang yung source ni Ka Eric na nasa Senado na nagbibigay ng impormasyon sa kanya, 'di ba? Na nasa Senado pa rin hanggang ngayon. According yan sa kanya, mga kababayan, 'di ba? Hero Luna, idol, san na yung anak ni Haring Kupal vlogger? Sino yun? Di ko kilala yun. Janice Asuncion, lagi po ako nanonood at like sa mga videos nyo. Maraming salamat sa iyo, Janice, syempre. At di ba, nako, sobrang tawa nitong kampo ng hari ng demonyo na dasal nila na may mangyari kay PBBM at ng diretso nakaupo si Sara Mau sa Malacanang dahil hindi nila sigurado kung mananalo sa 2028. Di ba alam mo, actually, mga kababayan, yung kanilang dasal, sa kanila po nagre-reflect, sa kanila po nagmamanifest. Di ba sabi nila, si Roque hindi na dapat makarating o hindi na makauwi sa pwesto o hindi na makabalik sa Malacanang yung mga nagbakasyon sa Germany. Yung kahilingan nila, mukhang yung kanilang poon, mukhang yun ang tinatamaan, biruin mo. Para siyang para nung siya ay nagsasalita doon, para siyang nawalan ng balanse. Tapos parang yung isip niya parang natuyo. Parang hindi na lang makapagsalita bigla, tapos tinigil niya na yung kanyang pagsasalita. Exit na sila, 'di ba? Arielization, susugod sila sa Malacanang, 32 lang sila. Hindi naman. Siguro ng time na yun, nung nagpunta kami doon, mga nasa 700 to 800 sila. Pero konti yun, mga kababayan. Kumpara ng mga EDSA 2, EDSA 3, di ba? Wala, konti lang talaga. Walang impact.
Okay? Tuloy natin. So sa ngayon po, hindi natuloy yung paglusob sa Malacanang. Pero pag hindi po nagkaroon ng pagbabago, pag hindi po binigyan ng katarungan si Pastor Kibuloy at dinaan sa tamang proseso, at kapag hindi tinigil ang panunupil ng karapatan ng malayang pananalita at malayang pamamahayag, hindi po malayo na lalo pang lolobo ang mga hanay na hindi lang mananatili sa liwasang Bonifacio kung hindi magmamarcha na para sa Malacanang dahil ang Malacanang yan po ay palasyo ng taong bayan, hindi na mga namumuno na hindi nakikinig sa taong bayan. Go! Di ba? Go! Gawin nyo, gusto nyo. Sige, pakita nyo ang kaya nyo. Pag hindi raw mga kababayan nagbago, pag hindi raw ibinigay yung malayang pamamahayag, pagpatuloy pa rin daw ang pagsisikil kay Pastor Apollo Kibuloy at sa SMNI, magmamarcha na raw sila. Go! Ang tagal naman. wag kang manakot, Harry Roque. Sanay na kami dyan. Sabi ni Janice Asuncion, sa video ng RTBM sa pagdating ni PBBM galing working visit, inisnab ni FL Lisa si BP Fiona, may distance pa ang upuan nila dati, talagang magkatabi sila. Hindi na nahiya si BP, ipokrita, traidor, bobo pa. Recent lang ba yan, Janice Asuncion? Hindi ko pa nakita yan. Anyway, balikan natin tong sinasabi ni Harry Roque, mga kababayan. 'Di ba? Sabi niya, kung hindi daw, kasi ito ginagawa nila, ginagamit po nila yung panggigipit, demokrasya, yung mga salita na yan, which is alam natin, yung demokrasya, yung freedom of expression is not absolute. Lahat yan, mga kababayan, meron tayong tinatawag na may hangganan. 'Di ba? Hindi po yan pwedeng gamitin mo sa lahat ng pagkakataon na kahit ikaw ay nakakasakit na ikaw ay nakakapagpapahamak na ng isang tao na hindi mo naman na-bet yun, 'di ba? So, yung pinaglalaban nila na yan, kahit si Robin Padilla, demokrasya, Bill of Rights, anak ng putik na gasgas na yan, inayupak na yan. Mga abogado kayo, ba't hindi nyo maipaliwanag sa tao? Human rights abogado pa to, si Harry Roque, mga kababayan. Pero, mas kinakampihan niya yung tao na nangaabuso sa kapwa. O sabihin natin hindi pa totoo, hindi ayaw nilang paniwalaan. Pero bakit hindi natin bigyan din ng pagkakataon na magkaroon ng due process para malaman ng taong bayan sino ang nagsasabi ng totoo? Hindi yung hinaharangan kaagad nila. 'Di ba? The way the Congress, the upper chamber and the lower chamber did, mga kababayan, or doing, is actually part of the due process. 'Di ba? Hindi naman sila from the start pa lang wala nang ginawang process. Remember sa SMNI, 5 months, 6 months, mga kababayan, ang inabot ng kanilang pag-iimbestiga in aid of legislation. Tapos, itong si Kibuloy, hindi uma-attend. Tapos sasabihin nila, ito ay pagsikil sa malayang pamamahayag. 'Di ba? 5 months yan, mga kababayan. So, ibig sabihin, may due process silang ginawa para lang dun sa inyo. Para lang maipakita ninyo at mapatunayan ninyo na mali yung ibinibintang sa inyo o mali yung mga alegasyon laban sa inyo. Pero dahil sa pagtanggi at hindi nyo pag-attend, nangangahulugan lamang ito na meron talaga kayong tinatago. Hindi yung sinasabi ng ibang mga vlogger na kung may tinatago si Kibuloy, bakit kami inimbitahan dito sa Glory Mountain? Bakit? Kayong mga pulpul na vlogger, diyan ba madidiskusyon nyo etong si Kibuloy? Madidebate nyo ba si Kibuloy? Hindi nyo naman madedebate kasi ang pinag-uusapan dito tungkol sa prangkisa, tungkol doon sa kanyang mga winalanghiyang mga babae at doon sa kanyang mga winalanghiyang mga kababayan natin. Bakit? Ang mga tanong nyo ano? Ang lalayo. Tapos nang sumagot kayo, bakit nyo kinakampihan si Kibuloy? Kasi hero siya para sa akin. Biruin nyo, nilabanan niya ang makakaliwang grupo.
Anak ng tipaklong naman 'yan mga kababayan, napakalayo naman ng sagot. 'Yun ba ang magiging basis nyo? 'Di ba? Yung mga tao, nagrereklamo sila. Ibig sabihin there is something happen behind na hindi alam ng sanglibutan, hindi alam ng sambayan ng Pilipino. Kaya nga kailangan mabuksan. 'Di ba? Kailangan nga natin malaman. Tapos sasagot kayo, iba naman yung sagot ninyo. Pare-parehas kayong mga lutang. Sabi ni Fiona Tanga, kaya nga sobrang tigas ng mukha ni Sarah. Sumasalubong pa sa Pangulo kanina, Diyos may kapal ng kalyo sa mukha. Ay kung totoo nga yan mga kababayan, dahil talagang makapal nga ang mukha talaga, no? Makapal na ang kalyo, hindi na tinatablan ng hiya. Bakit mga kababayan, biruin mo iniwanan sa'yo, caretaker ka ng Malacanang, tapos nung time na wala ang Pangulo, imbis na trabaho mo ang pangalagaan ng Malacanang, trabaho mo na gawin ang mga bagay-bagay habang wala ang Pangulo, inuna mo yung pagpunta doon sa mga nagrarally na kung saan sinisigaw ay BBM resign. So it would only say mga kababayan na you are in favor of those people na sumisigaw PBBM resign, 'di ba? Sana bilang isang kasapi po ng tinatawag nating gabinete ng ating Pangulo, magkaroon ka man lang ng delikadesa. Kung ayaw mo pala sa Pangulo, 'di ba, sa kanyang pamamahala, then you should resign. Dapat gano'n. Mga kababayan, ayoko na kay Pangulo kasi pag nandiyan pa rin ako sa pwesto na 'yan, baka sabihin nila na panig ako sa kanya, baka sabihin kinukonsenti ko siya sa mga ginagawa niya. Gano'n lang 'yun eh. Tigas talaga ng mukha, no? Hero Luna Idol, shoutout Mrs. ko, Vicky, salamat. Oy, shoutout daw po kay Miss Vicky. Sabi ni Mr. Hero Luna. At syempre, shoutout po kay Red at kay Mel Warren at kay Ariel Lization. Magandang gabi sa inyo ha. Siguro naman aminin na ng mga DD shits, ng mga loyalista ang nagparami sa boto nila. Nako mga kababayan, asa pa. Hindi aamin niya mga yan, alam nyo naman eh. Pag umamin niya mga yan, wala na silang datong, di ba? Kasi kailangan nila, maisiksik sila sa utak ng mga Pilipino. Kailangan sabihin nila, manatili sila nakakampi ni Digong. Pag inamin nila na mas lamang ang mga loyalista kaysa sa mga DDS at DBS, mga kababayan, wala na po silang kita. 'Di ba? Hindi nakikita yung mga yan. Sayang ang chaching, 'di ba? Agbiag dagiti Marcos. Oo, syempre mga kababayan, 'di ba? Love natin 'yan eh. Hero Luna, thank you idol. God bless us all. PBBM side. Hindi tayo aalis sa pagkampi sa ating pangulo, lalo na mga kababayan. Nakikita natin na maganda ang progreso, 'di ba? Kung eto lang pong sa totohanan kung ito lang si Pangulong Bongbong Marcos, pangit ang ginagawa, hindi maganda, naku hindi niyo ako makikita rito. Baka pinunit ko na rin yung PBBM jacket ko mga kababayan. Pero nakikita ko ang progress na hindi nakikita ng mga DBS at mga DD sheets. 'Di ba? Oy, welcome to our channel, Greggy Reyes wala, President di lumusob sana sila para makita anong mangyari dapat nasa unahan ang mga leaders nila. Kaso Greggy, pag nasa unahan daw, lalong-lalo na si Butanding, no? Pag nasa unahan yon o kaya si Duterte, mga kababayan, baka matisod. Pag natisod, maapakan, mamatay na. Imbis na si Pangulong Bongbong Marcos, ang kinalang pinagpipiestahan, si Duterte at si Roque. Hindi ba? Grabe yung taong to talaga. Diyos ko. Hindi ko lubos maisip na may mga kasi
Alam niyo naman pinagkatiwalaan ko rin 'yan sila Harry Roque, may picture kami niyan. Isa rin 'yan sa mga ikinampanya ko. Akala ko kasi mabuting tao. Akala ko itong mga taong ito ay totoo sa pinapakita kay Pangulong Bongbong Marcos, 'no? Dahil mayroon pang paapo-apo Bongbong. Tapos, sabagay mga kababayan, kung titingnan nating mabuti, 'yan yung mga taong wala namang magandang sinabi nung panahon ng, eleksyon, eh. Ang ginawa lang ay pasayaw-sayaw, parang si Robin Padilla na pakanta-kanta ng Wonderful Tonight, 'di ba? So 'yan yung mga tao na wala talagang kakuwenta-kuwenta. Pero dahil nasama sa unit team, mga kababayan, na naging itim, eh, meron palang mga plano.